In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. The Trinity logical. Just take the Trinity on faith alone. It's my Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. Leviticus is the third book of the Bible, and it says all of this purity. Okay mga kapatid, tayo po ay magpapasimula na sa atin pong pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos. Ano po? At siyempre, bago tayo magpatuloy, tayo po muna mga kapatid ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Dakila po't makapangyarihan namin Diyos, sa pagkakataon pong ito, muli ka po naming pinasasalamatan at patuloy na itinataas. Sa pagkakataon pong ito, amang banal ng inyong patuloy na pagpapaunlak na kami ay magamit sa iyong ebanghelyo. Patnubayan amang banal ang buong programa. Gayon din ang amin pong mga kapatiran, mga kaibigan na amin pong makakasama ngayon. Ang inyo pong mapagpalang kamay ang patuloy nilang maranasan. Umaasa din po kami amang banal na ang mapapaabutan nito ay magiging tanging yaman sa kanila na magagamit nila sa patuloy na paglapit at katatagan sa inyo. Binabalik po namin ang aming pong papuri, pagluwalhati sa pamamagitan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Lamang ang siyang maliligtas. Alright, katulad nga po ng ating nabanggit kanina mga kapatid, tayo po ay magbibigay ng reaksyon, magbibigay ng tugon doon po sa nag-message sa atin sa pamamagitan ng ating cellphone number. Ano po? Yan, ang aking pong cellphone number mga kapatid ay 0947 ano nga ba yun? 0947-301-0887. Yan. Baka ho, meron pong gustong mag-text, tumawag. Pwede tayong, pwede nyo akong makontak po riyan. Ano po? Yan. Ulitin ko po, 0947-301-0887. Ang nag-text po sa atin mga kapatid na nagpaulan ng iba't ibang komento at paglahi, pero hindi ko na lahat babasahin mga kapatid, kundi ito na lamang iba, no? Yan, sabi rito mula sa 0910-0203910. Yan po ang kanyang cellphone number, ano? Ulitin ko po. Ang nag-text po sa atin ay mula sa 0910-203910. Na tinatanong natin kung ano ang kanyang pangalan ay ayaw niyang pabanggit at hindi na raw po mahalaga. Ayan. Ganito po ang kanyang pagkakasabi. Mr. Camacho, puro pintas at paninira ang alam nyo. Niwala nga sa Bible ang pangalan nyo. Na? Magpapaputol ako ng leeg. Ag may napakita kayo na back to the truth ministry. May pag-asa pa kaya kayo maligtas kung paninira at hindi aral ng Diyos ang inaatupag nyo? O, alam mo na siguro mga kapatid kung kanino galing ito. Nahuhulaan nyo na ba? Kung kaninong membro ito? Ay, Mr. Camacho daw, puro daw pintas at paninira ang alam natin mga kapatid. At totoo nga bang ang ating ipinangangaral
ay hindi aral ng Diyos. Tapos yung hilig nila na nanamanan nila doon sa kinikilala nilang tunay na Diyos, na dukhang pantas, na si Kaeliso Soriano. Ang wika, magpapaputol ako ng liig pag may napakita kayo na Back to the Truth Ministry. Akalain nyo, pati ba naman yung titulo nating Back to the Truth Ministry? Ano kung hindi natin mabasa ng word for word sa Biblia? Ang tanong mali ba yung titulo na yan? Ito talagang ating mga kaibigan, ang hilig sa mababasa. Yung kanila namang iglesia, yung pangalan naman ng kanilang iglesia, hindi rin naman mababasa sa Biblia. Di ba? Sige nga. Kapag tayo nagpatype, mahilig yan sila ano mo, kapatid na Luz, i-type mo nga Seventh-day Adventist Church sa King James Version. Tapos sasagot naman yung isa, Kaeli, wala ho Talaga nga naman ito mga kaibigan natin, Palakpakan nga natin itong magagaling nating mga kasama. Ay, talaga nga naman, ano po. Kung gagamitin rin natin yung logic na yan, patatype din natin. Kapatid na Luz, pakitype mo nga, Member of Church of God, International Incorporated. Baka sasabihin niya, Brother Fernan, wala Kaya ito mahilig maghanap ng mababasa. Siya rin naman walang mababasa sa Biblia. Nako naman talaga, Ay, nako. Magbago-bago na kayo ng style ninyo, mga kaibigan naming naniniwala sa pagiging tunay na Diyos ng inyong kinikilalang si Kaeliso Soriano. Ang ibig lamang sabihin niya, kapatid, ng Back to the Truth Ministry ay isa lamang titulo ng programa na naglalayon na ibalik po kayo sa katotohanan. Sapagkat marami ng mga ngaral ngayon, kagaya niyan, ng inyo pong hinahangaan, ng inyong iniidolo, ng inyong kinikilalang tunay na Diyos na si Kaeliso Soriano, mabuksan ng inyong isipan at maibalik kayo sa tunay na katotohanan. Kaya ang programang ito, tinituluhan natin Back to the Truth Ministry. Kaya wag mo nang hanapin yung word for word. Lalaganap ang kasamaang at sila'y Ito pa sabi niya, kasi nga wala daw mababasang Back to the Truth Ministry. Ang nabasa daw niya, Back to the Future Ministry. Ang nakita ko sabi niya, at nasa dagat-dagat ang apoy, ang kapilya nyo. Grabe makahatol, Grabe makahatol ang kaibigan natin ito. Hindi naman natin yung pinagdadamdam, mga kapatid, ganyan talaga sila makahatol, sabi ng Biblia, sa mga nasa labas, sino daw po hahatol? Ayun, ang Diyos. Ito, baliktad. Nasa labas ng iglesia nila, siya humahatol. Kita nyo na. Kaya dito pa lang malalaman na natin kung sino ang nasa totoong pananampalataya. Tayo pong mga Seventh-day Adventist, hindi natin nahatulan yung mga nasa labas ng pananampalataya. Yun ang tagubilin ni Apostol Pablo Sa mga nasa labas, Diyos anya ang hatol. Bahala ang Panginoon dyan. At kahit dito sa atin pong tumutulig sa atin, hindi natin siya hatulan. Kundi hangad pa nga natin na makasama natin siya sa pananampalataya, mga kapatid. Ano po? Kaya, yung sinasabi niya na yung ating iglesia, yung ating kapilya, nasa dagat-dagatang apoy nasa dagat-dagatang apoy. Conclusion niya lang yun at yun lang yung kanyang maling naiisip. Nag-hallucinate kumbaga. Ito pa matindi. Sabi pa niya, mga GAGO pala kayo. Nagmumura na ito. High blood. Hirap talaga pagpalakain ng baboy High blood. Ako, kapatid, magtigil-tigil ka na sa pagkain ng baboy, sa mga pagkain ng mga karumal-dumal,
tumataas ang inyong alta presyon. At saka magpaturo kayo sa Seventh-day Adventist para maiwasan ninyo yung mga pagsasalita na yan ng mga tinatawag ninyong banal na mura. At sila'y Akalain mo, tinawag na banal na mura? mga bulag. Ay, sabi niya, mga GAGO pala kayo eh. Yung nilalakaran ng masasamang tao, doon kay Job, hindi dating daan. Basahin nyo context. So, mamaya tatalakayin natin, ha? O, tandaan nyo, sabi ng ating kausap na ito, ha? Yun daw binabanggit doon kay Job, hindi raw dating daan. Basahin natin mamaya yan kung hindi nga dating daan. O, para mapahiya itong kaibigan natin ito, mukhang malakas ang tama eh. Sabi niya, sa susunod daw na pag-vlog nyo, ito sabi ha, sa next vlog nyo, i-guess nyo si Mystica. Kanain mo, isinama pa si Mystica. Sa next vlog nyo, i-guess nyo si Mystica, na isa din, sampakan ng, katanga. Naku po, nagbumura na naman. Sampakan ng katanga at gaga. Naku po, talaga naman, pagdating sa Biblia, paano naging pastora? Alam ko, bumbera at nudista yun. Wala na akong komento dyan kay Mystica. Ang kinukomentohan ko, itong matabil na pananalita ng tawag ito, ng nag-send sa atin. Masyadong marahas. Masyadong high blood. Kakakain ng karumal-dumal. Ngayon mga kapatid, pag-aralan nga natin bahagya. Itong ipinagmamalaki nitong may-ari ng numerong 091002039110. Tingnan nga natin kung talagang papasa sa Biblia. Ano po? Yan. Pamilyar po kayo sa ginagamit nilang talata doon sa Jeremias? Oo, lahat tayo pamilyar sa ginagamit na talata na yan. Buksan natin mga kapatid. At aralin nga natin. Buhat dito sa Kapitulo 6, talatang 16 ng Jeremias. Saling ang Biblia. Yan, ganito po ang ating mababasa. Paboritong talata ito ng nagpapakilalang tunay na Diyos. Na dukhang pantas na milyonaryo na ngayon. Sabi ng talatang ito, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Pasinin po ninyo yung kanilang paboritong talata. Saan daw anya mababasa ang salitang dating daan? Pakibasa mo nga, Jeremias 6:16. Pag tinignan nyo yung talatang ito, bagamat ito'y gasgas na ginagamit nila, napakaliwanag na ginagamit sa talata, na sinasabi sa talata, wala namang salitang dating daan. Di po ba? Walang salitang ang dating daan. Ano po nakalagay? Ang nakalagay dito, mga dating landas. Ano pa? Mabuting daan. Walang ang dating daan. Kita po ninyo yung panlalansi agad. Ano po? Alam nyo po tawag dyan? Yan po ay isang fallacy, mga kapatid. Fallacy of word playing. Yan, nilalaro yung mga talata ng Biblia. Yung mga pangungusap sa Biblia ay nilalaro para lamang mapalabas na tama sila. Palakpakan muna natin. Biruin po ninyo, magtuturo ka ng salita ng Diyos, dadaanin sa pandaraya, dadaanin sa pangmamali, gagamit ng fallacy, ng fallacious interpretation ng Biblia. Yun namang mga nakikinig palibasa.
walang alam sa Biblia. Kaya madali nilang ma-hypnotize, madaling mapaniwala. Ayun, kaawa-awa naman yung mga pobreng nakikinig. Nabiktima. Kaya sa pagkakataong ito ng programa nating Back to the Truth Ministry, ay nilalayo nating ibalik sa katotohanan yung mga nalansi ng nagpapakilalang tunay na Diyos na mga ngaral na iniidolo ng kanya pong mga disipulo at ipinagtatanggol ng kanyang mga membro. So magbago-bago na kayo mga kapatid at tanggapin ninyong katotohanan, malituro ng inyo pong kinikilalang tunay na Diyos. Bakit natin sinasabing kinikilala nilang tunay na Diyos? Kasi nga, kapag dinatnan raw niya ng salita ng Diyos, magiging Diyos. Ngayon, yung pagiging Diyos daw niya na yon, hindi peke yon, tunay yun. Sapagkat wala daw peke ginawa ang ating Panginoong Diyos. Kaya, nang siya'y ginawang Diyos, sapagkat dinatnan ng salita, tunay na Diyos yun, mga kapatid. Akalain mo, kapag kulang nga naman talaga sa aral ng Biblia, ganyan iisipin, pero hindi yan ang tunay na kahulugan ng talatang yan, mga kapatid, next time, pag-aaralan po natin para matuto itong mga kaibigan natin kung ano nga ba ibig sabihin nung talata na sinasabi nga, ang dinatnan na salita ng Diyos, ay mga Diyos. Ano yan, itong mga nabiktima ni Ka Eliseo Soriano na hanggang ngayon ay tumatayo bilang mga attorney nila, kahit hindi naman tunay na attorney, ipinagtatanggol yung kanilang tunay na Diyos sapagkat yung tunay na Diyos nila hindi na makapalag sa mga Filipino apologists Diba? Napakarami na nating ipinadalang na makausap natin sila sa pamamagitan ng maginoong usapin. Wala naman, hindi naman humaharap. Ang hinaharap puro mga taga-ibang bansa. Bakit? Kabisado siya rito sa Pilipinas kung paano yung karakas niya, Kaya mahihirapan siya rito. Alright, so dito mga kapatid, tandaan natin sabi ng Biblia, ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan, magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang alin? Ang mga dating landas. Ano daw po ipagtatanong? Dating daan? Hindi po. Ang ipagtatanong, mga dating landas. Bakit? Bakit ipagtatanong? Ano bang meron doon sa mga dating landas? Tuloy. Kung saan nandoon ang mabuting daan. Kaya pala pinahahanap sa panahong ito yung dating landas sapagkat nandoon pala o naruroon pala yung mabuting daan. Ano sabi? At magsilakad kayo roon at kayo'y mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Pansinin po ninyo. Yun palang nagsisilakad dito sa dating landas na siyang kinaroroonan ng mabuting daan, may kapahingahan sa kanila pong mga kaluluwa. O ngayon, yung bang grupo ni Ka Eliseo Soriano lumalakad rito? Hindi po. Bakit? Hindi naman sila dating landas Di ba? Dating daan sila. Yung nakakasumpong ng kapahingahan dito, yung mga nakatuklas doon sa dating daan, dating landas na kinaroroonan ng mabuting daan. Kaya itong talatang ito, hindi ito angkop para sa kanila. Hindi angkop yan para sa kanila. Ano tawag dyan? Ano nga binanggit natin kanina ng policy? Policy of word playing. Ngayon, ito naman, dumadampot ng talata, hindi naman para sa kanila. Para lang mapatunog na kanila. Ano tawag sa policy na yan? Policy of inaccurate quotation. Kaya itong kaibigan natin, tad na ito ng policy. Dapat ito mag-aral ng logic para maunawaan niya na puro policy yung mga pinagagawa niya Bakit itutulak dito ang tao? Hindi naman nakalagay dito yung salitang ang dating daan. Ang nakalagay dito, dating landas. Nandiyan sa dating landas, nandiyan dyan yung mabuting daan.
O ngayon, pansamantala. O, sige na. Pansamantala, tanggapin natin. O, pero di tayo sumasang-ayon, ha? O, pansamantala lang for the sake of argumentation. Ha? Okay, for the sake of argumentation. Sabihin na natin sila ito. Okay. So, ano lang, ha? For argumentation only. Okay. Sabihin na natin sila to. Tanong. Yung bang sinasampalatayanan, yung mga sinusunod ba dito sa dating landas na binabanggit sa Jeremias 6:16, yun din ba ang mga katuroang ipinalalaganap o itinuturo sa loob ng samahan ni kapatid na Eliseo Soriano? Ha? Yan din ba? Oh, tandaan nyo mga kapatid, ito po, itong Jeremias 6:16, nakatala sa lumang tipan. At hindi ito isang propesiya na magaganap sa panahong Kristiyano o sa panahon ng bagong tipan. Hindi yan propesiya mga kapatid. Ano po? Ito ay isang statement na ipinahayag ni Jeremias mula sa Panginoon sa panahon niya. Ano po yung statement? Ang statement pong ito ay isang pag-aanyaya sa sino man na hanapin yung pong dating landas. Sapagkat diyan sa dating landas, naririyan yung mabuting daan. Upang yung mga tao sa panahon ni Jeremias na makatuklas ng dating landas, magkaroon sila ng kapahingahan sa kanilang mga kaluluwa. Kaya lang sa panahon ni Jeremias, ang sabi ng mga tao, ay ayaw naming lumakad riyan. Yan. Kaya ito mga kapatid, hindi angkop kay Eliseo Soriano. Sapagkat yung sinusunod na mga aral dito, tandaan po ninyo, nasa lumang tipan. May pag-iika po dyan. Ayaw ni Eliseo Soriano ng pag-iika po. O, di paanong naging sila yan? Di ba? O, ano pa? Diyan po sa mabuting daan na yan, na siyang turo na umiiral sa dating landas. Ano ho? Naririyan po yung pagsunod sa Ten Commandments. O ngayon, si Eliseo Soriano ba, tinuturo pa niya yung Ten Commandments? O hindi. O, di ba? Sabi nga niya, inamyendahan na eh. O, tinuturo nga niya, wala na yung 10 utos eh. O, kaya lang nagkakalito-lito siya. Minsan wala, minsan meron. Talaga. O, pansinin ninyo mga kapatid, di ba? O ngayon, ano pa? O, dito, sa dating landas na binabanggit sa Jeremias, mayroon pa ritong pagsusunog ng mga handog na hayop. Ha? May mga seremonyal pa rito. Tanong, diyan ba sa grupo na itinataguyod ng Eliseo Soriano? Na mapapalitan na ni kapatid na Daniel Rason. Diyan ba itinuturo pa rin ba dyan yung mga seremonyalo? Di ba? Pansinin ninyo mga kapatid, wala. Wala. Ang daming inalis, wala 10 commandments. Di ba? Wala nang pangingili ng literal na ikapitong araw ng Sabat. Wala na. Wala na ring pag-iika po. Tignan po ninyo. Di ba? Wala na ring paghahandog ng mga handog na susunugi sa Panginoon. Wala na ring batas ng pagtutuli. Papaanong sila ito? Mag-isip-isip tayo mga kapatid, mga kaibigan. Ang totoo niya mga kapatid, itong talatang ito, bago pa gamitin ni Eliseo Soriano sa kanyang pagsulpot, matagal nang gamit-gamit ng Seventh-day Adventist yan. Sino dito yung may mga aklat ni Alcaraz? Pansinin ninyo, nandoon po yan. Yan talatang yan. Kailan ba lumitaw yung aklat ni kapatid na Alcaraz? Di ba? Nauna tayong gumamit dyan. Kaya mas alam natin yung talatang ito. Kaya dito mga kapatid, makikita ninyo, sila kasi mga peking iglesia. Mga hindi totoong sa Diyos. Kaya pag sumitas ng talata, sablay. Di ba? Sino makakapagturo ng tama nito? Di yung talagang gumagamit yung bayan ng Diyos, di ba? Ngayon, nauunawaan na ng ating mga kapatid na hindi yung grupo
ng ang dating daan ang siyang binabanggit dito sa Jeremias 6:16. Kaya mapapansin mo sa kanila, walang kapanatagan eh. Walang kapahingahan eh. O, tignan mo, tandang kaso. Walang kapahingahan. O, tignan mo itong nag-aalimura sa atin. Tinatawag pa tayong JAGO. Di ba? O, walang kapahingahan sa kanilang kaluluwa. O, bakit? Kasi hindi sila ito. Inaangkin lamang nila ito. Katulad din sila ng ibang grupo ng pananampalataya na angkin ng angkin. Hindi naman sa kanila. Kapag ini-scrutinize yung talata, makikita po ninyo, mahina pala argumento nila. Puro fallacy. Oh, dito nakadalawang fallacy na kagad itong grupo na ito. At tignan mo, yung tabil ng kanilang dila, mga kapatid, ako nagpapasalamat sa Panginoon. Ito pinagpapasalamat ko. Sapagkat ako po ay napunta sa isang pananampalataya na hindi nagtuturo ng mga pagmumura. Ano ho? Pinasasalamatan ko yan sa Diyos. Dito sa kabila, naku, delikado. Lahat ng mura aabutin mo kapag ka nagkataon. Pagkatapos i-justify pa nila yan, hahanapan pa nila mga talata. Next time, pag-aralan natin yung mga talatang yan, nang tungkol dyan sa mga mura. Kaya tawag po nila dyan ano tawag nila dyan? Banal na mura. Akalain mo nga naman talaga mga kaibigan natin, talaga naman, mapapapalakpak ka na lang Ay, nako. Ngayon, tanungin natin ang Biblia. Ano ho? Yan. Ano ba ibig sabihin ng daan? Ano ba talagang meron dyan sa daan na yan, sa mabuting daan? Dyan sa daan, ano bang meron dyan? Sabi ng Biblia, ganito sabi sa atin. Decline muna natin, may tumatawag. Sabi sa atin ganito, buhat sa Kapitulo 2, talatang 3 ng aklat ng Isaiah. Ganito po ang ating mababasa. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, hali kayo at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. Ano po sabi? Tuturuan niya tayo ng kanyang mga daan. At tayo'y magsisilakad. Saan? Sa kanyang mga landas. Bakit? Sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Pansinin niyo mga kapatid, doon pala sa lalakarang dating landas na kinaroroonan ng mabuting daan na kung saan doon pinapupunta yung mga tao nung araw, nandoon din pala yung kautusan. Aling kautusan yan? Di yung mga pinagbabanggit nating kautusan, 10 utos, ano po? Pag-iika po. Kaya makita ninyo, hindi talaga sila yan di ba? Ito pa, masaklap. Ayaw ng pag-iika po. Gusto pala niya, higit pa sa ika po. May ika po, 10% lang. Yung mga membro niya ngayon, namumulubi na. Oo nga naman, kasi pag inisip ninyo, kung ang ipatutupad ni ka Eli Soriano, 10% lang, baka malugi siya. Maganda na yung walang 10%. At least, lalagpas pa yung kanyang pangihingi. Palagay ko naman, di tayo maididemanda niya kasi meron siyang pangihingi sa YouTube, di ba? At yan naman alam na ng lahat ng mga tao, di ba? Kaya hindi sila ito, mga kapatid. Sapagkat dito, umiiral yung kautusan. Aling kautusan? Yung 10 Commandments, yung pag-iika po, kasama na yung mga palatuntunan, umiiral po dyan. Pati batas ng pagtutuli, umiiral po dyan. At lahat ng mga batas, sa lumang tipan na binubuo ng 613 laws, umiiral dyan. Ngayon, tanong, yan bang 613 laws, umiiral ba? Diyan sa grupo na pinangangasiwaan ng kinikilalang tunay na Diyos ng kanilang miyembro? Aba, hindi po. Kita nyo na, talagang hindi siya. Yan, kapag unawain natin yung talata,
makikita natin mga kapatid. Ano pa pagbanggit patungkol diyan sa daan na binabanggit ng Biblia? Punta naman tayo dito. Sa Kapitulo 8, talatang 6 ng Deuteronomy, basa, at inyong tutuparin, ang alin? Ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na lumakad ka, saan? Sa kanyang mga daan, at matakot ka sa kanya. Kita po ninyo? Ano bang meron doon sa Deuteronomy? Di ba yung mga kautusang inaayawan ni Kaeliso Soriano? Papaanong magiging sila ngayon niya? Sana nasusundan ninyo mga kapatid, ano po? Kaya dito, ilalantad natin yung mga kamalian nila. Bakit? Gusto natin silang ibalik sa katotohanan. Kaya nga pamagat ng title natin, Back to the Truth Ministry. At itong serye natin, serye ng pagbabible study sa online. Sana may matutunan sa atin yung umaalimura sa atin, ano? Kaya dapat maunawaan natin mga kapatid. Ang pamantayan natin, banal na kasulatan. Hindi bunganga, mga kapatid. Di ba? Banal na kasulatan ang pamantayan. Kapag dito po tayo babase sa banal na kasulatan, mga kapatid, di tayo maliligaw. Tignan nyo sabi ng talata. Buhat sa aklat ng mga awit, Kapitulo 19, talatay 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Nakita niyo mga kapatid kung gaano kahalaga ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ito'y isang ilawan sa ating mga paa, liwanag sa ating mga landas. Sino yung magtataglay nito? Sino yung magtataglay? Ang magtataglay nito mga kapatid, yung kanyang puso, ipinagpapasakop niya sa Panginoon. Pero kung ang gagamit ng salita ng Diyos, walang pagpapasakop sa Panginoon, nang gusto lamang maitayo yung sariling kanya, ayaw sa kalooban ng Diyos, hindi niya mauunawaan ito. Hindi niya makikita. Bakit? Ano ba sabi ng Biblia? Tignan ninyo. 8:20 ng aklat ng Isayas. Ganito sabi. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsasalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ano sabi ng Biblia? Dapat pala yung kanilang pamantayan sa kautusan at sa patotoo kapag hindi daw sila humahawak dito, tunay na walang umaga sa kanila. Ano ibig sabihin? Nasa kadiliman sila mga kapatid. Alam na natin kapag sinabing sila nasa kadiliman, maling aral po yan. Hindi yan ang magdadala sa atin ng kapag papalapit natin sa Panginoon. Kaya yung pong isinasandig yung kanyang paniniwala, pananampalataya doon sa kautusan at sa patotoo, ang sabi ng Biblia, tunay na may umaga sa kanila. Kaya angkop lamang yung awit 119, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Diba? Bakit? Sapagkat doon ka sumasandig mga kapatid. Maalala nyo mga kapatid, ba't natin sinasabi na si Kaeliso Soriano sumasandig sa sarili niyang pangangatwiran. Bakit? Napansin niyo ba tayo siya ng tayo ng iba't ibang ng iba't ibang iglesia? Bakit tayo ng tayo? Kasi yung kanyang sarili ang gusto niya talagang maitayo diyan mga kapatid. Dapat tayo pasasakop tayo sa salita ng ating tong Panginoong Diyos mga kapatid. Ngayon, tuloy pa tayo sa pag-aaral diyan sa mahalagang daan na yan na inaangkin. Inaangkin ng nagpapakilalang tunay na Diyos na dukhang mga ngaral na milyonaryo na ngayon. Dito sa Kapitulo 30, talatang 16 ng Deuteronomy. At iniuutos ko sa inyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan upang ikaw ay mabuhay at dumami at upang pagpalain ka ng Panginoong Diyos sa lupain na iyong pinapapasok upang ariin. Pansinin po ninyo,
Talagang umiiral eh. Kautusan, palatuntunan, pati mga kahatulan umiiral. Di ba? Oh. Kaya maling-mali ang unawa ng kapatid na Eliseo Soriano. Sa pagkakaalam niya, sa pagkakasitas niya doon sa Jeremias 6:16. Kaya yung pong mga membro ng tinatawag na Member of Church of God International Incorporated, mga kapatid ko, alang-alang sa pag-ibig ng Diyos, alang-alang sa kahabagan ng ating Panginoong Diyos, umalis na kayo sa Kanya. Lumipat na kayo ng pananampalataya na siyang magtuturo sa inyo ng tunay na aral. Huwag niyong paniwalaan, mga kaibigan, mga kapatid, yung mali-maling itinuturo sa inyo ng inyo pong kinikilalang tunay na Diyos. Ibubulid lamang kayo niya sa kapamakan, mga kapatid. Maawa kayo sa inyong sarili. Maawa kayo sa inyong pamilya. Huwag nating sayangin yung biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. Welcome po kayo dito sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. Dito namin kayo nais makasama. Bakit nais namin kayo makasama rito? Gusto namin kayo, katulad namin, pag dumating ang Panginoon sa ikalawa niyang pagbabalik, kasama namin kayong magmamana ng buhay na walang hanggan at ng bagong paraiso. Kami nangihinayang sa inyong paglilingkod. Sa totoo lang, mga kababayan. Yung inyong pagpapagal, yung inyong pagpapakasakit, yung inyong pagiging diehard sa paglilingkod, nakakapanghinayang. Baka dumating ang araw, mga kapatid, at hindi kayo magbago. Sabihin ninyo sa Panginoon, Panginoon, bakit di kami naligtas? Ay baka masaklap na tugon ng ibalik sa atin ng Panginoon. Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sapagkat kayo manggagawa ng katampalasanan. Ay wag sanang ganito ang mangyari, mga kapatid. Kaya ang programa ng Seventh-day Adventist ay napakabisi sa iba't ibang mga platform ng YouTube, ng Facebook. Na bagamat kayo nagagalit na sa amin, bagamat kayo nagngingit-ngit na, at kami inyo ng pinagmumumura, patuloy pa rin, mga kapatid, ang ginagawa naming paglilingkod sa inyo. Kaya, dahil dito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya pilit namin kayong inaabot, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sabi ng Biblia, huwag na ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Kapag nakita na ninyong mali ang itinuturo sa inyo, umalis na kayo sa pananampalataya. Dahil kung hindi kayo aalis dyan, pagdating ng panahon, wala kayong masisisi. Kundi kayo rin, mga kapatid. Kundi kayo rin. Ngayon, hindi lamang ako dumaranas ng mga ganitong ng mga akusasyon, ng mga ganitong mga dirty tactics. Marami sa atin ang binabanatan din ng ganito. Pero hindi natin ipinapag-alala yon. Bahagi yan ng buhay pananampalataya ng isang mangangaral. Ganyan karanasan din ng mga apostol eh. Pansinin po ninyo. Babasa tayo buhat sa isang talata ng Mateo, Kapitulo 10. Mateo, Kapitulo 10, talata po 16. Pansinin nyo sabi ng ating Panginoon sa mga alagad. Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Saan daw po sinusugo yung mga lingkod ng ating Panginoong Diyos? Sa gitnaan niya ng mga lobo. Edi alam na ninyo kapag tayo isinugo sa gitna ng mga lobo, ay alam na natin kung ano gagawin sa atin ng mga lobo. Diba? Ay hindi tayo lalambingin ng mga yan. Talagang tayo babakbakan ng mga yan. Pero sabi, bagamat tayo isinugo sa gitna ng mga lobo, ang sabi nito, magpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pakatimtiman gaya ng mga kalapati. Kaya mapapansin ninyo yung pangangaral ng Seventh-day Adventist. Wala kayong maririnig na kayo babanatan ng mga terminong BO-BO, di ba? Ng mga terminong JAGO at ng marami pang iba na tinatawag din yung banal na mura. Diba? Kaya kami dito, napapangiti na lang kami. Pero,
Bagamat ganon, may laman yung aming sinasabi, mga kapatid. At mga kaibigan. Ganyan talaga ang bayan ng Diyos eh. Kaya itong taguri ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga apostol, yan ay magpapatuloy na prinsipyo hanggang sa panahong ito. Na tayo talagang isinusugo rin sa gitna ng mga lobo. Kaya tignan nyo, galit na galit sila. Ganyan talaga eh. Trademark na natin yan eh. Tignan ho ninyo. Trademark na natin yan. 12:17 ng Apokalipsis. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos na mga may patutuo ni Jesus. Kaya hindi tayo bibibihin ng mga yan. Kaya talagang ang pag-aglahi, pagmumura ng mga banal na mura nila, mararanasan natin yan. Yang mga pangungutya na yan. Kaya lang, walang epekto sa atin dyan, mga kapatid. Tayo po magpapatuloy, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat tayo umaasa sa kabila ng ating pong nararanasang ito, baka dumating ang araw, mga kapatid, makasama natin sila. Baka sa panahon ito, magbago sila, mga kapatid. Di ba? Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Sabi ng Biblia, mga kapatid, anong pagkaganda ng mga paa niyaong nagdadala ng mabuting balita. Di ba? Ano pa sabi doon sa aklat ng awit? Silang nagsisiyasik na may luha ay mag-aani ng kagalakan. Tuloy-tuloy lang tayo, mga kapatid. Di bali na nga, tantarin tayo ng mura, tantarin tayo I'm sorry, hindi pala mura, banal na mura. Tuksuin man tayo, yurakan, sabihin man tayo nasa impyerno yung ating iglesia, ayos lang yun. Inaasahan natin ganun talaga. Nasa gitna tayo ng mga lobo at galit ang dragon Galit ang dragon. Kaya dito malalaman po natin sino ba yung mga kakampi ng dragon. Alam naman natin kung sino yung dragon, di ba? Ngayon, isa pang talata, mga kapatid, sabi dito, Kawikaan 6:23. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang saway at ang mga saway na turo ay ay daan ng buhay. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, kapag dumadaan sa tamang daan, sa tunay na daan, talagang nasa iyo ang kautusan ng Diyos. At dahil nasa iyo kautusan ng Diyos, di mo pagsasalitaan ng mga paghatol na pananalita ang iyong kapwa. Di ba? Kasi mayroon kang kautusan Kaya itong mga kaibigan natin, nagpapakita lamang talaga na wala silang kautusan. Isa pang talata, 37, 34 ng aklat ng mga awit. Ganito po ating mababasa. Hintayin mo ang Panginoon at ingatan mo. Ang alin? Ingatan mo ang kanyang daan at ibubunyi ka upang manahin mo ang lupain. Pagka nahiwalay ang masama, iyong makikita. Kaya tayo, mga kapatid, na nakakaunawa, tuloy-tuloy lamang tayo. Ingatan natin yung daan na pinalalakaran sa atin ng Panginoong Diyos. Ano po? Ngayon, yung bang Seventh-day Adventist, yan din ba ginagamit na talata, yung Jeremias 6:16? Diyan din ba tayo dapat na lumakad sa Jeremias 6:16? Mamaya po, sasagutin po natin yung paalala ninyo. Ngayon, hinuhugot ni Eli Soriano yung Jeremias 6:16. Doon niya pilit na isinisiksik yung terminong dating daan. Bakit hindi niya gamitin yung isang talata na siyang kinalalagyan talaga ng dating daan na word for word? Total, mahilig naman sila sa letra po letra eto, letra po letra. Ano sabi? Dito sa isang talata ng aklat ni Job, Kapitulo 22, talatang 15
Ano sabi? Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan? O eto, letra for letra, di ba? Word for word. O, ano daw? Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilalakaran ng mga masasamang tao? Akalain mo, yung palang lumalakad sa dating daan, lakaran ng masasamang tao? Oh, Biblia po nagsabi niyan, mga kapatid. Oh, ngayon, ano ba gawain nung ano ba katangian? Ano ba criteria ano ba ibang termino ng katangian? Oh, ano ba katangian ng mga masasamang tao? Di ba mahilig mag-alipusta? Di ba? Mahilig manghatol yan? Oh, mahilig manyurak? Mahilig magmura? Oh. Kaya angkop nga naman talaga, no? Ang dating daan, lakaran ng masasamang tao. Hindi ako may sabi niya, mga kapatid, binabasa ko lamang sa Biblia. Baka sabihin mo, eto palang Brother Fernando, humahatol din eh. Hindi po. Ang salita ng Diyos ang humahatol sa inyo, mga kapatid. Ang sabi rito, iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilalakaran ng mga masasamang tao? Oh, alam niyo kung nasubaybayan po ninyo yung programa ng K.L. Soriano mula doon sa panahon nila Kamenong, doon sa Don Manolo family, sa Genius family, hanggang sa panahong ito. Ang totoo, hindi niya akalain meron palang terminong ang dating daan sa Biblia, no, word for word eh. Oh, hindi niya alam yon. Pinalusutan na lamang niya nung merong isang mangangaral na nakabasa na meron palang word for word na taguring dating daan. Oh, ano ipinalusot? Ano ipinalusot ni K.L. Soriano para hindi siya magmukhang katawa-tawa? Oh, ang ipinalusot niya, yan daw, pananalita ni Elipas na isang na taga-Tinamita. Oh, at yung mga pananalita yan ni Elipas, mali. Ang katotohanan daw, kaya mali yan, kasi mismo ang Diyos pinagalitan si Elipas na mababasa natin sa Kapitulo 42, talatang 7 hanggang 8. Ganito ang mababasa. At nangyari na pagkatapos na masalita ng Panginoon ang mga salitang ito kay Job, sinabi ng Panginoon kay Elipas na Timanita, ang aking puot ay mag-aalab laban sa iyo at laban sa iyong dalawang kaibigan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng mga bagay na matuwid, na gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya't magsikuha kayo sa inyo ngayon ng 7 guyang baka at 7 lalaking tupa. Magsiparoon kayo sa aking lingkod na kay Job at ihandog ninyo sa ganang inyo na pinakahandog na susunugin, at idadalangin kayo ng aking lingkod na si Job, sapagkat siya aking tatanggapin. Baka kayo aking gawan ng gayon ng ayon sa inyong kamangmangan, sapagkat hindi kayo nangagsalita tungkol sa akin ng mga bagay na matuwid, na gaya ng aking lingkod na si Job. Yan. Itong talatang ito yung ginamit ni K.L. Soriano para ipampalusot doon sa mayroong nakabasa na mayroon palang word for word na termino ang dating daan. Oh, na hindi akalain ni K.L. Soriano. Ngayon, tama ba naman yung kanyang pagpapaliwanag? Tama ba naman yung kanyang pagpapalusot? Totoo ba nang sabihin ni Elipas doon sa Kapitulo 22, talatang 15, na yung nilalakaran, na yung lumalakad doon sa ang dating daan, nilalakaran ng masamang tao? Hindi nagkamali si Elipas dito, mga kapatid. Tignan ninyo buong konteksto. Oh, kaya natatawa ko doon sa nag-text sa atin eh. Basahin daw natin buong konteksto eh. Ang tanong, ikaw ba, naunawaan mo ba? Nabasa mo ba talaga buong konteksto? Mas marunong ka pa ba sa amin? Kami unang gumagamit dito. Ha? Ngayon, tingnan ninyo, mga kapatid, ha?
Sabi rito sa konteksto, talatang 15 yun binasa natin. Iyo bang pagpapatuloyan ang dating daan na nilalakaran ng masamang tao? Nagkamali ba dito si Eliphaz? Mali ba yung sinasabi ni Eliphaz? Hindi po. Akyat nyo ng kaunti. Hindi ba ang Diyos ay nasa kaitaasan ng langit? Sabi ni Eliphaz. At narito ang kataasan ng mga bituin pagkataas-taas nila. Mali-mali ba turo ni Eliphaz sa talatang ito ng Kapitulo 22? Sa konteksto, nagsasabi si Eliphaz ng mga katotohanan. Tuloy pa natin. At iyong sinabi, anong nalalaman ng Diyos? Makahahatol ba siya sa salisalimuot na kadiliman? Masisingsing alapaap ang tumatakip sa kanya na siya'y hindi nakakakita at siya'y lumalakad sa balantok ng langit? Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilalakaran ng masamang tao na siyang mga naaalis bago dumating ang kanyang kapanahunan na ang patibayan ay nahuhulog parang parang agos? Mali ba si Eliphaz nang sinasaysay niya? Tama naman mga kapatid tuloy natin. 21. Makipagkilala ka sa kanya at ikaw ay mapayapa. Ano pat ang mabuti ay darating sa iyo. Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo ang kautusan mula sa kanyang bibig. Kita mo yung mga sinasabi ni Eliphaz? Puro naman totoo yan pinanunumbalik pa nga niya sa Diyos Ano pa sabi? Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo ang kautusan mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Mali ba si Eliphaz doon? Talaga naman itong mga kaibigan natin, basta lamang makakomment tuloy. Kung ikaw ay bumalik sa makapangyarihan sa lahat, ay matatayo ka. Kung iyong ilayo ang kalikuan sa iyong mga tolda, mali ba si Eliphaz niyan? Tama. Ano pa sabi ni Eliphaz? At ang makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan at mahalagang pilak sa iyo. Nakita nyo na? Ano pa sabi ni Eliphaz? Tuloy. Ikaw ay dadalangin sa kanya at kanyang didinggin ka at iyong pababayaran ang iyong mga panata. Mali ba si Eliphaz dito sa Kapitulo 22? Tama mga kapatid. Tama si Eliphaz. Sino mali? Si Kaeliseo Soriano. Mali turo sa inyo. Kaya ibinabalik ko kayo sa katotohanan mga kapatid. Mali turo sa inyo. Ngayon, totoo bang nagkamali din si Eliphaz sa kanyang mga turo pagdating sa Kapitulo 42? Yes, nagkamali siya. Pero yung ipinagpagalit sa kanya ng Diyos, hindi yung dahilang sinabi niya doon sa Job 22:15, patuloy. Ang mahirap kasi kay Kaeliseo Soriano, pag makabasa ng isang salita, akala niya ganun na lahat ng ibig sabihin. Kung muna basa niya pangalan ni Eliphaz, lahat na lang ng ginawa ni Eliphaz, puro mali. Wala na ginawang tama si Eliphaz. Talaga naman to. Ay, nako naman talaga naman mga kaibigan, kapag makaka-encounter ka nga naman ng mga doktrinang barbero, matatawa ka na lang talagang mapapapalakpak ka Alain mo. Talagang pilit pang ipinaglaban ipinaglaban pa talaga. Ay, nako mga kaibigan at mga kapatid, wag po kayo, pag kayo inaralan ng grupo ng dating daan, wag ninyong tatanggapin yung aral nila. Mapapahamak lang kayo mga kapatid. Pero tandaan po ninyo hindi tayo galit sa pagkatao ng kapatid na Eliseo Soriano at doon po sa yumuyurak sa atin na kanya pong membro na umiidilo sa kanya. Natatawa lamang po tayo mga kapatid. At gusto ko lamang magising-gising. Magising-gising yung bawat isa sa atin, yung mga membro. Baka sakaling kahit na mayroong guhit, may kerot, may sugat
tayong naitupunla sa kanilang puso, ito yung maging paraan para sila ay magising sa pananampalataya. Ano po? Yan. Ito namang ating ginagawa, hindi na ito para sa atin. Dahil tayo nasa katotohanan na, mga kapatid Ginagawa natin ito para sila mapunta sa katotohanan. Sapagkat mahal natin sila. Mahal natin sila dahil mahal sila ng Diyos, mga kapatid. At dito tayo tinawag ng ating Panginoon para sila ay mahalin. Ano ho? Yan. Kaya sabi ko nga, mga kapatid, kung hindi lang natin sila mahal, bakit pa tayo mangangaral sa himpapawid? Di ba? Kung tayo'y makasarili, bakit pa tayo magbo-broadcast? Bakit pa natin sila aanyayahan na umanib sa tunay na pananampalataya na siya nating kinaaniban? Di ba? Kung sa akin lang okay na akong doon na sa langit kahit kakaunti tayo, at least meron tayong buhay na wala hanggan. Di ba? Pero dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig, itinawid niya yun sa ating mga puso. Kaya tayo naririto. Ano po? Tumatanggap man tayo ng iba't ibang mga panunukso nila, ay tuloy-tuloy lang tayo nagpapakatatag. Naunawaan natin na diyan galit ang Diyos Di ba? Kaya, hindi ko may nabasa kang daan sa Biblia. Tandaan ninyo, mga kapatid at mga kaibigan naming wala pa sa pananampalataya, hindi ko may nabasa kang daan. Dapat mo na lahat lakaran. Mali po, uuriin po ninyo kung ano yung daan na dapat ninyong lakaran. Ayan. Kung lalakaran po ninyo, ang dating daan, wag na kayo tumuloy. Sabi ng talata ang dating daan, nilalakaran ng masasamang tao. Pag nagtuloy kayo riyan, tuturuan lang kayo na kayo'y magmura. Tuturuan lang kayo na magnakaw. Bakit natin nasabing tuturuan kayo na magnakaw? Biruin ninyo, hindi na kayo pag-iikapuin. Yung pag-iikapu sa Biblia, pag hindi ka nagbigay, pag nanakaw yun Di ba? Tuturuan kayo magnakaw. Kaya, wag kayo tumuloy dyan. Lakaran nga ng masasamang tao yan Sabi ng Biblia makinig ka kay Elipas gayon. Sapagkat siya sabi ni Elipas, doon sa Jeremias 22, talatang 15, tama yun. At yung iniisip ng kinikilala ninyong tunay na Diyos, na dukhang pantas, na napakamilyonaryo na ngayon, yun ang mali. Huwag kayong tumuloy dyan, mapapahama kayo dyan, mga kaibigan, mga kapatid, Huwag na kayong manatili dyan. Nakita nyo naman yung ginawa ng di ba? Ng pagbubunyag ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Ako hindi ako kumakampi sa mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo, sa kanila pong doktrina. Ang kinakampihan ko, sa kanilang mga maling doktrina, ang kinakampihan ko, yung mga tama nilang doktrina. Tama yung ginawa ng Iglesia ni Cristo na itinatag ng kapatid na Felix Manalo na ibinulgar yung mga bangga-banggaan niyang mga doktrina. Tama yun. Para makita ng tao na paiba-iba talaga ng aral si Kaeliso Soriano. At bulag na lang sa katotohanan ang hindi makakakita niyan. Pero kung kayo mahal ninyo ang ating Panginoong Diyos, makikita at makikita ninyo yan, mga kapatid. Huwag kayong magpabulag sa Diyos ng sanlibutan ito. Huwag kayong magpabulag. Sapagkat sabi ng Korinto, di ba? Mayroong Diyos ng sanlibutan ito. Sino yan? Si Satanas. Yan po ang bumubulag sa mga paningin ng mga tao sa panahon ito para wag nilang makita ang liwanag ni Kristo. Para ang makita lamang nila kung ano lang yung sinasabi ng kanilang kinikilalang tunay na Diyos. Nakarinig lang kayo na sabihin lang sa inyo ni Kaeliso Soriano na sinisiraan sila kaya pinagbabangga-bangga yung kanyang mga videos. Naniwala naman kayo agad. Dapat sinurin nyo muna yung videos, pinanood ninyo, inanalyze ninyo. Yung talaga bang hindi nagkokontrahan? Talaga namang kontrahan Di ba? Dito lang sa ating pinag-aaralan simpleng talata, hindi naintindihan. Di ba? Naituwid na sana ng isang mangangaral, binigyan pa ng pagpapalusot. Di lalo tuloy na baon sa kamalian. Di ba?
So, yan mga kapatid at mga kaibigan, ano ho? O, sana po meron kayong nakuha diyan, ha? O, kaya wag daan ng daan sa mga daan na inyong pong mababasa. May daan, na dinadaanan ng masamang tao. Mayroon namang daan na kinaroroonan ng mabuting aral. Ha? O, saang daan yon? O, di doon yung sa Jeremias 6:16 kung ikaw ay nasa panahon ng lumang tipan. At nasa panahon ka ng mga hindi pa inaalis yung mga kautusang ipinapangaral sa Jeremias 6:16. Yan mga kaibigan, mga kapatid. Ano mo? Isa pang talata, 36:4 ng mga awit. Siya'y kumakatha ng kasamaan sa kanyang higaan. Siya'y lumagay sa isang daan na hindi mabuti. Hindi niya kinayamutan ang kasamaan. O talaga palang mayroong dumadaan doon sa hindi mabuting daan. Alin yung hindi mabuting daan? Di yun yung ang dating daan. Na nilalakaran ng masamang tao ayon sa Biblia. Paano ninyo ngayon itong hihilutin? Paano ninyo ngayon ba? Paano ninyo muling itatayo yung kahihiyan na yan? Kaya, mga kaibigan, mga kapatid, sana kahit na kumikirot yung inyong puso, manatili kayo sa katotohanan. Magbukas nawa ito sa inyo ng panibagong kaisipan, panibagong plano, na kayo talagang lumapit sa atin pong Panginoong Diyos. Kasi doon, sa dating daan, lakaran po ng masasamang tao, tandaan ninyo. Yung Jeremias 6:16, ang mga kautusang sinusunod doon, 10 Commandments, pag-iikapo, pagsasabat, hindi sila kumakain ng karumal-dumal. Etong mga nasa grupo ng dating daan ang lalakas kumain ng karumal-dumal, kaya tignan nyo, puro high blood. Pag high blood, nakakarinig na tayo ng mga banal na mura. Mag-isip-isip tayo mga kapatid, talaga meron talaga mga daan na hindi dapat lakaran. Mamimili po tayo ng daan na dapat lakaran. 16:25 ng Kawikaan. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Yan. Kaya sabi ng Biblia, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Baka akala ninyo, dumadaan kayo doon sa inaakala ninyong angkop na daan para sa inyo. Pero yung pala, ang dulo pala niyan, daan ng kamatayan. Aba, mahirap yan mga kapatid. Kasi siyasatin po ninyo. Kapag may nakita na kayong mali, huwag na kayo manatili dyan. May daan na tila matuwid sa tao. Siyempre kapag sinabing may daan na tila matuwid sa tao, akala niya talaga tunay na yung kanyang dinadaan ng pananampalataya. Di ba? Kahit nakita na niyang mali, ipagtatanggol pa niya yung kanyang puno. Kaya sa halip na yung puno, ang magtanggol sa kanya, baliktad na. Siya na yung nagtatanggol sa puno. Di ba? Dahil yung kanyang puno, hindi na kayang makipagdebate sa mga Filipino apologists, kaya yung nakikipagdebate na lang ng mga palihim para may pagtanggol yung kanilang kinikilalang Diyos, yan na lang kanyang mga membro. Mga kaibigan, mga kapatid, sabi dito, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Bulgar na bulgar sa ating talata ng Biblia. Ang dating daan, nilalakaran ng masamang tao. Ano ang dulo niyan? Di dulo niyang kamatayan, yung daan na yan. Di ba? Kaya sa lumang tipan, mayroong dalawang daan na pinadadaanan mayroong dalawang daan na umiiral. Isang dating landas na kinaroroonan ng mabuting daan at isa pong ang dating daan na nilalakaran naman ng masamang tao. Na siyang kinaroroonan ng masasamang mga aral. Mantakin mo ang piliin yung ang dating daan. Hindi pinili yung talaga sinasabi sa Jeremias 6:16. Ano maaasahan nyo ngayon mga kapatid, mga kaibigan? Matuto tayo mga kababayan. Matuto tayo. Ngayon. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Tuloy natin.
Kayo bang mga Seventh-day Adventist? Oo. Ginagamit din nyo yung Jeremias 6:16. Yan din ba yung ipinapangaral nyo sa mga tao na dapat daanan ng tao? Ito po sagot mga kapatid. Hindi na po yan ang pinadadaanan ng Diyos sa atin sa panahong Kristiyano. Aling daan na po? Ito po sinasabi sa atin sa pamamagitan ng ng aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, talatay 20. Ganito ang wika sa atin. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing sa makatwid bagay ng kanyang laman. Ano po sabi? Saan tayo pinadadaan? Doon pa rin ba sa dating landas na kinaroroonan ng mabuting daan? Hindi na po. Dito na po tayo inaanyayahan sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga para sa atin. Oh, bakit dito? Bakit hindi na doon? Kasi dito po, sa daang bago, inalis na rito po yung mga palatuntunan na laban sa atin. Kaya sa panahon ito, ang mga Seventh-day Adventist, wala nang paghahandog ng mga tupa na katulad ng ginagawa doon sa Jeremias 6:16. Sa pananampalatayang ito ng Seventh-day Adventist, ano po, hindi na requirements para sa ikapag lalapit mo sa Panginoong Diyos, yun pong ikaw ay tutuliin kapag kasasapit ang ikawalong araw bilang bahagi ng palatuntunan. Ano po? Sapagkat sa panahong Kristiyano, itinuturo na dito sa daang bago na kay Kristo, tuli man o hindi tuli, parehong makalalapit sa atin pong Panginoong Diyos. O yan ang kaibahan ng dalawa. Ngayon, doon sa mga eksistidong batas na hindi pinatigil, ayan patuloy nating ginagawa at ginaganap bilang bahagi sa pagdaan dito sa daang bago. Naiintindihan niyo ba mga kapatid? Ano po? Yan. Kaya sa daang bago, naririyan pa rin yung pagsunod sa Ten Commandments kasi hindi inalis yan eh. Nariyan pa rin yung ating pagsasabat ng literal na sabat kasi hindi po inalis. No? Naririyan pa rin yung kapahingahang espiritual dahil hindi inalis. Oh. Akala nila yung kapahingahang espiritual lumabas lamang sa panahon ng bagong tipan. Hindi po. Lumabas na yan sa panahon ng lumang tipan. Oh. Dito, sa daang bago, may pag-iika po sapagkat hindi pa yan inalis. Oh. Dito sa daang bago, wala na yung pong paglalagay ng mga taong saserdote. Yan. Kasi iba na yon. Doon lamang yon na mumultawi sa Jeremias 6:16 na meron pang saserdoting tao. Pagdating sa daang bago, wala na. Sapagkat iisa na lamang ang ating dakilang saserdote, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Oh, at tayo, pagdating dito sa daang bago, kinakatawanan o tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo na makaharing pagkasaserdote. Yan, kaya mayroon unang pagkakaiba ang dumadaan sa Jeremias 6:16 at dito sa daang bago. Ano po? Yan. Dito sa daang bago, ang sabi ng ating Panginoon, sa 10:19 ng Hebreo, mga kapatid, yamang may kalayaan ng makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ayan. Kaya dito mga kapatid, makakapasok tayo sa daang bago sa pamamagitan din ng ating Panginoong Jesucristo. Ha? Yan. Oh, ngayon, natawa ko dito sa sagot ni meron kasi ako kasi sinusubaybayan ko kasi yung programa niyan ni Kaeliso Soriano mula sa Genius Family hanggang sa panong ito. Ang kapatid na Lino Suniga nga maraming mga record yun pinapakinggan namin nung araw yan tape pa nung araw kasi tape pa yun. Marami, ewan ko kung buhay pa yung mga tape na yun. Pinapakinggan namin yan Oh. At doon makikita natin mga kapatid, meron ding isang sumansala sa kanya. Oh, na binuksan nga itong talatang ito na ginagamit ng Seventh-day Adventist, itong daang bago. Alam niyo palusot niya mga kapatid, ito alam din ng mga membro ng dating daan O, ang palusot niya dyan, yung daang bago na yan din yan yung dati. Alain mo, yung daang bago, yan din daw yung dating daan. Ano namang klaseng pagpapalusot yan? Daang bago nga paano naging dati? Ay, naku.
Ay, palakpakan nga natin to si Kylie. Oo, talaga nga naman, no? Oh, kaya tayo hindi tumataas yung altar pressure natin, lagi tayong masaya eh. lalo, oh, lalo dito, di ba? Oh, ngayon, dito mga kapatid, ano? Tandaan natin, itong daang bago, hindi rin yan yung dating daan. Oh, magkaiba yan. Yung dating daan, lakaran ng masamang tao. Itong daang bago, lakaran to ng matuwid na tao. Itong mga lumalakad rito, hindi ito mga palamurang tao, hindi ito yung mga palahatol na tao. Mga mababait na tao ito, tinawag ito ng ating Panginoong Diyos. Na dito ko rin kayo inaanyayahan, mga kababayan. Naming mga membro, diyan sa dating daan. Dito namin kayo inaanyayahan. Dito po kayo magsilakad sa daang bago. Na kung saan, nananatili ang lahat ng mga turo ng ating Panginoon sa kanyang ebanghelyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ho? Huwag kayong mahirati diyan. Ngayon, isa pang talata, 25:12 ng Aklat ng Mga Awit. Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tinuruan niya ng daan na kanyang pipiliin. Ano po sabi ng Biblia? Yun daw pong nagnanais na dumaan sa daan ng katwiran. Tuturuan siya ng Diyos kung saan ang daan na kanyang pipiliin. Hindi siya magsasarili ng daan. Tuturuan siya ng Diyos. At sa gabing ito, tinuturuan ka na ng Diyos, mga kapatid, kung saang daan ka dapat na lumakad. Sa pamamagitan ng programa nating Back to the Truth Ministry, dito sa seryeng Bible Study Online, tinuturuan ka na ng Diyos kung saang daan ka dapat na lumakad. Iwanan mo na yan. Yang maling daan na nilalakaran po ninyo. Dito kayo dumaan sapagkat ito ang tunay na dapat nalakaran ng mga tao. Kaya nga ang programa natin, Back to the Truth Ministry. Kaya mga kapatid, sana, dumating ang panahon, buksan ninyo, pahintulutan ninyo yung pagkatok ng Holy Spirit. Kasi sabi ng ating Panginoon, itong pangangaral namin ginagawa ng mga Adventist sa online, sa YouTube, Facebook, offline, may hangganan din ito, mga kapatid. Darating ang panahon na matitigil din ito. Darating ang panahon na hanapin po ninyo ito pero hindi nyo na makikita. Tingnan ninyo, sa isang talata ng Kawikaan, 23, 1:23 hanggang 24 patuloy. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi iniuwi nyo sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumating. Sabi ng ating pong Panginoong Diyos. Ano ibig sabihin ng talatang ito? Sabi ng ating Panginoon, magsibalik kayo, magsisi kayo. Na siyang katulad ng ating pong pinapanawagan gabi-gabi. Sinasaway tayo ng ating Panginoon. Pinapakita sa atin yung ating dapat gawin. Kaya sabi ng Panginoon, magsibalik kayo, ibubuhos ko ang aking espiritu. Ako'y tumatawag. Sa paanong paraan siya tumatawag? Sa iba't ibang mga programs ng Seventh-day Adventist Church. Sa pangangaral, sa online, sa offline. Ano po? Kaya kahit panahon ng pandemic, tuloy-tuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo. Sa parang ito tumatawag ang ating Panginoong Diyos. At sabi rito, at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay, walang makinig. Ano ibig sabihin nun? Yung pag-uunat ng kanya mga kamay. Naririto, inuunat niya yung kanyang mga manggagawa, yung kanyang mga mangangaral. Ito yung nagsisilbing kamay ng ating Panginoong Diyos. Inaabot kayo mga kapatid, mga kaibigan. Ang sarap-sarap kayang mamahinga kapag kagabi na. Diba? Pero bakit nilalayon pa ng bayan ng Diyos? Bakit gusto pa ng bayan ng Diyos
na ipangaral ang ebanghelyo sa halip na sila magpahinga na lang at manood-nood na lang ng TV. Bakit? Sapagkat ito yung gawain ng Panginoon na pinagkatiwala sa inyong mga lingkod na Seventh-day Adventist. Sa pamamagitan nito, inuunat ng Panginoon yung kanyang mga kamay. Kaya lang, sabi rito, walang makinig eh. Lahat nagagalit. Lahat mayroong kirot sa dibdib. Naghihimagsik. Pero ganun pa man, pinagpapatuloy ng Panginoon yung kanyang pagtawag sa inyo. Kaya sabi, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Kita na ninyo. Andyan yung ating mga kapatiran, mga kasama natin sa programang ito. Sila, bahagi rin ng kamay ng Diyos. Bakit? Sa pamamagitan nila, isinishare nila para lang maabot kayo. Nagpupo sila sa kanya-kanya nilang mga sinalihang mga forums. Para lamang maabot kayo ng pabalita ng ating Panginoong Diyos. Diba? Masakit di kaya sa daliri yung pindot-pindot ka ng cellphone tapos ipopost mo sa mga forums. Diba? Mas masarap na yung uupo ka na lamang. Wala kang alalahanin. Manood-nood ka. Pero bakit ginagawa yun ng mga kapatiran natin dito? Bakit yung pangangaral natin ng iba't ibang mga pangangaral ng Adventist pinupost nila sa kanilang mga Facebook wall? Bakit? Para maabot kayo. Yan ang kamay ng ating Panginoon. Diba? Ginagawa natin yan. Ginagawa nila yan. Dahil mahal nila kayo. Mahal namin kayo. Yan ang katotohanan niya mga kapatid. Kaya lang sabi nito, iniuwi nyo sa wala, yung buo kong payo, sabi ng Panginoon. Hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka inyong takot ay dumarating. Kapag kaisinara na ng ating Panginoon, ang pintuan ng awa, mga kababayan, mga kaibigan, kahit anong gawin nating pagsisisi, kahit anong gawin nating pagtawag sa Diyos, huli na. Huli na. Parang ang magiging itsura natin ito, o ang magiging larawan natin ito, para bagang yung tao sa panahon ng Arka ni Noe, kung kailan bumuhos na ang ulan, kung kailan lumalim na ang tubig sa kanilang gustong maligtas, naisara na ang pintuan ng awa. Ganyan din mangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya, sa pagkakataong ito, dingginin nyo ang panawagan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa ng Seventh-day Adventist. Dinggin po ninyo, sapagkat ito yung dapat nating lakaran, mga kapatid at mga kaibigan. Sa pagkakataon pong ito, patuloy naming ino-offer ang amin pong spiritual na paglilingkod sa inyo, mga kababayan, mga kaibigan. Kung kailangan po ninyo ng mga totoong aral, kapag pwede nang magpunta sa amin pong mga kapilya at ipahintulot na ng ating gobyerno, pasyalan po ninyo kami sa tuwing sasapit ang Miyerkules ng gabi, ganap na alas 8, ganun din sa Biyernes ng Miyerkules ng gabi at Biyernes ng gabi sa kaparehong oras at uli kaya sa buong maghapon ng araw ng Sabado. Pakilala lamang po kayo, nariyan po ang ating mga elders, mga diakono, mga diakonesa, ang mga kapatiran, kayo po ay kanilang paglilingkuran sa spiritual ninyo pong pangangailangan. Ano po? At kung kinakailangan na magpasama kayo sa panalangin, isasama namin kayo, mga kapatid, sa panalangin. Alang-alang sa mga puso na gustong matuto ng tunay na katwiran ng ating Panginoong Diyos. Ano ho? Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid at mga kaibigan, muli nating ibinabalik ang papuri at pasasalamat natin sa Panginoong Diyos. Nawa, sa ating pong ginawang pag-aaral, mabuksan ang mga isipan ng ating mga kababayan at sila ay mahikayat sa isang tunay na pananampalataya. Walang iba na ang magdadala niyan, kundi ang isinugo, ang 3 sugong anghel, kinakatawanan ng Seventh-day Adventist Church.